gosh! Bakit umaapoy pa, sir? Oo, umaapoy pa, ma'am. Uy, naaamoy ko na yung bango nung nasusunog na white sugar, asukal. Ayan. Parang litso na siya ngayon, ma'am. Oh my gosh, look at that. Takilid lang, ma'am, para namlansa na hindi na pupusot. Shucks, nasunog na ba? Basta wag lang tumagal, ma'am, kasi pag tumagal, nalas nasusunog siya. Padaplis-daplis lang. Yan. Yan. Pantay na po ba? Oo, dito, ma'am, princess, pwede rin. Yan. Teka, ito pa po. Up. Okay, okay. Wow. Wow. Ito yung pinaka-hamon na hamon at pinaka-masarap of all the ham na nandito. Very lean yung meat niya, pero meron siyang layer ng taba doon sa labas. Tapos saktong-sakto lang yung kanyang sweetness. Lasang-lasa mo yung meat. Lasang-lasa mo na kumakain ka ng karne, kumakain ka ng pork. Chewy. The sauce tastes nice. Parang siyang manok, pero kailangan mong nguyain ng mas matagal. Very sweet. Tapos, yung kanyang ham na ginamit, wow, very tender. Tapos I like na nilagyan nila ng parang layer ng taba. Kasi yung taba, yun yung nagbibigay ng moisture. Pasko na mga kapuso! At tuwing Christmas season, aminin na natin, napapasarap ang ating pagkain. Paano ba naman, kaliwat kanan ng mga nagsasarapang putahe? Pero sa lahat ng mga pagkaing inihahain, may isang espesyal na maituturing. Ang maalat-alat, manamis-namis, malambot at makatas. Ang star ng Noche Buena, hamon. Noon pa man may kamahalan na ang hamon. Bukod sa matagal at mabusisi ang proseso sa paggawa nito, ang tradisyonal na hamon kasi gawa sa isang buong pigi. Katunayan, ang salitang hamon ay mula sa Old English word na hom, na ang ibig sabihin ay back of the knee o hind legs. Sa paggawa ng hamon, pigi ang karaniwang ginagamit. Pinakamalaman kasi ang parting ito. Ang ham factory na ito sa Pasig, tradisyonal na paraan pa rin ang ginagamit sa paggawa ng hamon. Ito ang tinatawag nilang smoking room. Smoking room ng mga hamon. Itong kwarto na ito, kayang maipagkasya ang up to 150 to 200 na piraso ng hamon. So, pauusukan nila ito, mapupuno ito ng usok. Ang temperature ay 150 degrees. Tapos, 4 to 5 hours nilang pauusukan para talagang matanggal yung moisture nung hamon para hindi siya mabilis na papasukan ng bakterya. Ang mga pinausukang hamon ililipat sa airing rack. 3 araw namang mananatili dito ang smoked hams. Andito na tayo ngayon dun sa 3rd stage ng pagpoproseso sa ham. Ito na po, sir, yung cooking stage. Cooking stage. Oo, dito na niluluto. Dito na po niluto, ma'am, sa ito na yung kawa. Ano po ang laman nito? Saan po natin niluto itong mga hamon na ito? Diyan, ma'am, sa tubig na may asukal at saka laurel, klabo, at saka sangke. Yun ang ingredient Ano po namin. yun? Klabo? Klabo. Klabo? Oo. Ano po yung Parang klabo? pato, ma'am. Ay, parang anis? Oo. Ah, ganon. Oo. Star anise. Star anise. Oo, Tapos? At saka yung star anise, tsaka yung klabo, at saka Okay. laurel. At saka laurel. Walang mantika? Wala, ma'am. Puro tubig lang yan, ma'am. Kusa lang lalabas ang mantika dyan, ma'am. Kasi ang daming taba. Oo. Gaano katagal po ninyo niluto dito? Yan naman, may 3 hours hanggang 5 hours. Okay, so ito na yung napalamig na natin. At luto na itong ham na to, pero nakikita nyo brown pa yung kulay niya. Alam naman natin yung ham medyo pinkish siya, tsaka walang balat. Ma'am, So ano na po gagawin natin dito, Kuya Jun? Ngayon, ma'am, tatanggalin po natin sa balat, ma'am. Paano po yun? O, sige. Ganito, ma'am. Ganyan lang? Oo, ganyan, ma'am. Pagbabalat, ma'am. Sobrang luto-luto na talaga to, tsaka sobrang lambot. Kasi lambot, ma'am. Kasi bagong luto to, ma'am. Ang bango na niya, grabe. So ito, yung mga
nagmantika na siya talaga, no? Tapos ngayon, ma'am, Wow! lagyan po natin ito siya ng white sugar. Ganyan karami? Oo, kaunti pa rin, ma'am. Konti pa yan, tapos Tapos gaganon. gaganon mo. Oh my gosh, napakamakasalanan ito pagkain ito. Yan, pag ma'am, Sugar and fat, oh my God. para maplansa siya, na hindi siya masusunog. Hindi siya masusunog. O, kasi pag hindi walang asukal, ma'am, yung taba, nasusunog, Ako, ma'am. ito yung nagpapasarap eh, yung... Oh, yun, ma'am. Kasi pag Oo, diba? naplansa na siya, parang litso na siyang titingnan. Ito yung parang magsisilbing coating niya. Di ba pag kumakain tayo ng ham, di ba parang merong caramelized sugar Ayun, on ma'am, top? oo. Naku! Ang sarap-sarap! Pagkatapos, paplansyahin ito para matunaw o mag-caramelize ang asukal. Oh my gosh! Bakit umaapoy pa, sir? Oo, mapoy pa, ma'am. Kasi, Uy, naaamoy ko na yung bango nung nasusunog na white sugar, ma'am. asukal. Yan. Parang litso na siya ngayon, Oh ma'am. my gosh, look at that. Tapos dito, ma'am, lahat ito maplansa yan. Ay, Oo. pwede po bang pasubok niyan, Oo, sir? ma'am, pwede yan, ma'am. Kasi, ayan. Ayan, pwede na Okay. yun. Umaapoy pa, oh my gosh. Yan, pwede na. Tapos, pag ganyan po, Oh, sige na, ma'am. Yan. Oh, takilid lang, ma'am, para namlansa na hindi na kukusot. shucks, nasunog na ba? Basta wag lang tumagal, ma'am. Kasi pag tumagal, nalos na susunog siya. Padaplis-daplis lang. Yan. Yan. Pantay na po ba? Oh, dito, ma'am. Princess, pwede rin. Yan. Teka, ito pa po. Out. Okay, okay. Okay! Sige, ma'am. Kuya, kayo na po magtuloy. Sige, ma'am. Parang palpak po ata nagawa ko. Di, okay lang, ma'am. Ma'am. Ganito lang ang upayan, ma'am. Ayun! Ang bigat niya, grabe. Oh, mabigat talaga, ma'am. Tsaka Kung masakit gano'n sa na. mata kasi... Yung uso kasi Yung asukal yung uso. nasunog, ma'am. Kaya medyo masakit sa mata. Yung uso. Kumurot akong konti. Wow! Wow! Napakasarap. Ito yung balat lang. Kahit yung balat, sir, ang sarap eh. Ang sarap. Ang sarap ng combination ng manamis-namis na maalat-alat. Wow! Grabe! Ibabalot sa plastic wrap ang ham, iva-vacuum at saka titimbangin. Alright, ito ay 5.3 kilos, 7,397 pesos. Wow! Kaya naman, mula noon hanggang ngayon, ang hamon ay usually hinahain lamang kapag may espesyal na okasyon. Kasi ang mahal! Ang mahal niya, pero sulit naman kasi primera klase yung ginagamit ng mga sangkap. Tapos, mahabang proseso ang pinagdadaanan bago mo matikman itong leg of ham na ito. Sinasabing mga Espanyol ang unang dagdala ng hamon sa atin. Ginagawa raw nilang hamon ang mga karne noon para mapreserba ito. Ang hamon ay hindi sa atin, no? Ito ay galing sa Europa, no? Particular sa Spain, no? Kumbaga naging traditional na pagkain pag winter time, no? Not necessarily Pasko, no? Pero pag malamig. Actually, ang hamon ay pagkain ng mga travelers, no? Ng mga naglalakbay. Kasi wala pang eroplano, no? Mga barko ang hanap nila, tumatawid sila ng Pasipiko, ng Atlantiko. Kasi ang hamon ay pangmatagalan na pagkain. So dinala ito, no, ng mga Espanyol sa Pilipinas. Pero pagdating sa Pilipinas, itinuring na espesyal na handa ang hamon. Putahing inihahain lamang tuwing espesyal na okasyon, partikular na kapag Pasko. Tradisyong naging bahagi na ng kulturang Pilipino. Actually, ang unang nagsimula nito ay mga praile, no? Mga miyembro ng alta sosyedad. So, mga mayayaman. So, sa hapag nila, tuwing Noche Buena, ito unang makikita. Kasi, nung araw, parang status symbol ang pagkakaroon ng ham. Dahil ito ay imported pa. No? Galing ito sa Madrid, particular sa Cadiz, no? Sa Espanya. Hindi nilalantakan ng dire-diretso, patikim-tikim lang, hindi siya iniuulam. No? Ito ay parang pika-pika lang, no? Isang kain ay isang lagok ng alak.
Dahil tumaas ang demand sa hamon lalo na tuwing sasapit ang Pasko, naging moderno na rin ang paggawa nito. Sa bayan ng Marilao, Bulacan, isang modern ham factory naman ang ating bibisitahin. Dahil very, very concerned sila with cleanliness at saka sanitation, kailangan magsuot tayo ng kanilang mga ganitong klaseng mga kasuotan. Right. Pang doktor lang yung peg ko, ha? Okay. Ano po ito? Towing area po dito, ma'am. Pinotow natin yung karne ng 16 to 24 hours para... Kasi frozen siya? Frozen siya, rock frozen. Binoblower natin siya at nasa controlled temp. Yung kwarto natin, controlled temp siya at positive 8. Ipi-pre-cut ang mga karne at tatanggalan ng sobrang taba at blood clot. Pagkatapos, padadaanin ito sa metal detector para siguraduhing walang nasamang bakal sa karne. Imimix na po natin yung karne dito sa vacuum tumbler para maghalo na yung mga ingredients. So dito din pinapalambot yung karne sa loob ng almost 3 hours. Didiretso ang mga karne sa stuffing machine. Dito na magkukorting bola ang hamon. Pagkalabas sa smoking machine, ilulublog naman ito sa yelo para hindi ma-overcook. So ito yung smokehouse. Ito yung smokehouse. Dito natin niluluto yung ham sa loob ng 3 oras. Pag na-steam na siya, ganito yung lalabas, ilalagay ngayon sa ice. Yes, ma'am. Ice chilling. Ice chilling. So ang gusto ninyong ma-achieve dito ay maging frozen siya? Hindi pa po, ma'am. I-cool down lang po natin yung ham para hindi siya masyadong maluto. Pagkalipas ng 1 oras, ready for glazing na ang hamon. May 7 klase sila ng hamon na pagpipilian depende sa inyong budget. Ito yung pinaka-hamon na hamon at pinaka-masarap of all the ham na nandito. Very lean yung meat niya pero meron siyang layer ng taba doon sa labas. Tapos saktong-sakto lang yung kanyang sweetness. Lasang-lasa mo yung meat. Lasang-lasa mo na kumakain ka ng karne, kumakain ka ng pork. Meron silang iba't ibang categories ng ham na syempre iba-iba rin yung presyo para lahat ng klaseng pamilya ng Pilipino, whether mayaman o mahirap, ay may pagkakataong makatikim ng hamon or magkaroon ng hamon sa kanilang hapag. Pero alam nyo ba mga kapuso, hindi lang baboy ang pwedeng gawing hamon. Sa bayan ng Balagtas, dito pa rin sa Bulacan, may hamon daw sila na healthier version. Mas mababa o halos walang fat content ang ham na ito. Hindi lang pork ang pwedeng gawing ham, nakaisip din yung ating mga kababayan ng iba't ibang mga klase ng karne na pwedeng gawing hamon, katulad na lang ni L.A. Hello po. Rabbit, Opo. kuneho, as in, cute nun eh, Bugs Bunny, mga ganon. Oo, sa Pilipinas kasi cute talaga siya eh. Pero sa ibang bansa naman, Oo. allowed siya and kinakain talaga siya as part of poultry meat. Okay. Actually, rabbit is a poultry meat sa ibang bansa. Eh kasi ang bilis magparami ng rabbit. Tama. Oo, di ba? Bilis magpalaki rin. Oo, ang bilis magpalaki, tapos anak lang sila ng anak. High in protein, low in cholesterol. Sa mga nagda-diet, masarap siya para sa mga nagda-diet. Sa paggawa ng rabbit ham, irarub ng white pepper, asin at curing salt ang karneho o rabbit meat. Ito ay Curing salt. curing salt. Mm-mm. Yung ginagamit sa mga longganisa tocino, Oo, gano'n? sa hamon Oo, din. Yun oo, din. sa hamon Yung din. ginagamit. Tapos may salt din tayo. Regular salt asin. lang. And then sugar. And then ako, nilalagay ko na yung balat ng orange. Orange. So, So, mas citrus flavor. Yes, Oo. extra mild. Imamarinate ang rabbit meat ng overnight. So, ito yung na-overnight na natin na babad. Opo. Ano nang susunod na gagawin? So, i-prepare na po natin yung wet ingredient. Wet ingredients. Tubig po. 3 cloves of 3 star anise. Dahon ng laurel. Dahon ng laurel. Garlic na binake. Baked garlic. Binake. Okay. Para okay. nandun yung smoky flavor niya. Maglalagay din tayo ng orange zest. Orange zest ulit. Tapos ito, yung mismong orange niya. Sugar. Sugar. Kasi nga para So, ito yung ma-fine parang tune. magiging sauce niya, parang hamonado, ganun. Then ito rin po yung magiging glaze niya towards the end. Ito, maple syrup. Okay. Lalagyan din ito ng oyster sauce, hayaan lang kumulo hanggang sa lumambot ang karne. Kapag lumalapot na ang sauce, dadagdagan ito ng mango puree for added sweetness sa ating ham.
Tatanggalin ang ham sa sauce, lalagyan ng asukal, saka papasuin ng pinainit na siyanse. Chewy. The sauce tastes nice. Parang siyang manok, pero kailangan mong nguyaan ng mas matagal. But I love the sauce. Parang yung hamonado na alam natin. Pero this one doesn't have pineapple. Mas parang citrusy yung flavor niya. Kasi dahil doon sa mango at saka doon sa orange. Mas less yung sweetness niya kumpara sa pineapple. Oo. Tapos, pero natatanggal din niya kung ano man yung lansa. Sana meron ng rabbit. Yun nga lang, kung hindi mo alam na isipin mo manok yung kinakain mo. Yun din po. Sa Victoria, Laguna naman na tinaguri ang Duck Capital of the Philippines, mahuhulaan niyo kaya kung saan gawa ang kanilang hamon? Tama kayo mga kapuso, ang kanilang hamon gawa sa itik. Ito raw ang specialty ng restaurant na tindahan ng itlog ni Kuya, ang duck ham. So ito po ang first step. Paghahalu-haluin lang po natin itong mga ingredients. Ito po yung pumpkin pickle na tinatawag, pineapple powder, honey, tapos ang ating smoke flavor. Tapos lalagyan po natin ng cold water, ha? Ituturok sa iba't ibang parte ng itik ang ginawang mixture. Yan, matapos niyang malagyan lahat, ang gagawin niya ngayon, mamasahihin niya para sigurado namin na lahat ng pumping solution kumalat na sa laman ng duck. Pagkatapos, irarub ng curing salt ang karne at ilalagay sa chiller for 7 days. So ang susunod po na step is tatalian na po natin siya bago natin lutuin. Kaya po natin siya tinatalian para po magiging maganda ang forma niya habang niluluto siya. Otherwise, bubuka yung mga panya, yung mga pakpak niya. Pakukuluan ng duck meat sa mixture ng pineapple juice, anisado wine at iba't ibang herbs and spices sa loob ng 2 hanggang 3 oras. Kapag lumambot na ito, ready na ang duck ham for glazing. Ang sarap. Malambot siya. Yung flavor niya, parang smooth na smooth. Totoo siyang ham. Masarap po. Matamis. Tsaka malambot siya. Lasang hamon. Panalo. Ang hamon, espesyal at may kamahalan. Karaniwan din tuwing Christmas season lang ito matitikman. Mahaba at mabusisi kasi ang proseso sa paggawa ng hamon. Pero kung trip niyong kumain ito kahit hindi Pasko, may yummy alternative dyan ang mga taga Marikina. Ang tila shortcut version nila ng hamon, ang hamonado. Kumpara sa hamon, mas matamis ito at mas masarsa. At dahil may sarsa ang hamonado, swak daw ito for big servings. Tuturo ko sa inyo ang paggawa ng pork hamonado. Ito po ay overnight na imamarinate natin. Lalagyan po natin ng konting asin, salt, and then wine. Baliktaran po, magkabilaan. And then ham, cheese. Iro-roll po natin ito yung sa malaki po. Yung taba, igigitna natin yung taba. Para pag-slice, pag naluto, magandang hiwa. Tapos tatalian po natin sa dulo para hindi lumusot o lumabas yung ham and cheese sa kabilang dulo. Ito po ay parte ng pike ng baboy. Pagtapos nating talian ng pork hamonado, lalagay na natin sa kawa. Tapos, susunod natin pineapple juice, asukal, star anise, pampabango to sa hamonado. Hintayin natin itong lumambot. Pagkukuluan ito sa low fire sa loob ng 45 minutes to 1 hour. Hahanguin ng karne at tatanggalin ng tali. Isasalang ulit ito para mas lumambot.
Dadagdagan ng pineapple chunks. And after a few minutes, ready to serve na ang ating pork hamonado. Parang burukod yung pagkakaluto sa kanya. Yung sauce niya is very sweet. Tapos, yung kanyang ham na binagat, wow, very tender. Tapos, I like na nilagyan nila ng parang layer ng taba. Kasi yung taba, yun yung nagbibigay ng moisture. Sa halagang 260 pesos, makakabili ka na ng isang serving ng hamonado na good for 5 to 8 persons. Sa dami ng handang pagkain tuwing Pasko, karaniwan may natitira. Kasama na dyan ang hamon na star ng Noche Buena. Pero ang tirang hamon, pwede pa nating ma-enjoy hanggang bagong taon. Sa mga yummy dish na ituturo sa atin ni Chef Winston, madali lang daw iluto ang kanyang mga leftover ham recipes. Merry Christmas mga kapuso! Ngayon, magluluto tayo ng very special na pasta because this is our holiday pasta. Gagawin natin galing dun sa mga leftover hams natin ng Christmas. Let's start. Meron tayo ditong ham. Ang gagawin lang natin is cut lang natin yung ating ham. So, cut lang natin siya ng parang cube. Okay, so ito yung ham natin. Make sure that you have equal amounts ng lean meat. Pagkatapos, meron rin tayong konting fat. Simulan na natin. In a pan, lagay lang natin yung ating olive oil. Pagkatapos, lalagay natin yung ating ham. Isiseason ito ng salt and pepper. Wow! Sunod na ilalagay ang kamatis at napakulo ang pasta. Ilalagay ang tomato paste, mushrooms, olives, parmesan cheese, at Italian herbs. And then, dagdagan natin ng konting salt. And then, we toss it again. So, after mga 5 minutes, ready na yung ating very special holiday pasta. Masarap siya. Yung pasta niya, kitang-kita yung pagka-al dente. Tapos yung ham, masarap siya, accurate siya, bagay na bagay siya dun sa pasta. Yung ham niya, naging alternative siya dun sa giniling, kaya masarap. Kung nauumay na kayo para papakin ng natirang hamon, meron kaming solusyon. Gawin nating panghimagas ang leftover ham. Yes, you heard it right mga kapuso! Dessert mode tayo with artisan ham ice cream. Hihiwain sa maliliit na cubes ang mga natirang hamon. Mamaya, itong ginagawa nating ham bits na to, ito yung magbibigay ng kakaibang texture dun sa ating artisan ice cream. Ito-toast ang ham bits hanggang sa maging crispy. Okay, pagka ganito na yung texture niya, ibig sabihin yan, ready na siya. Sunod naman natin gagawin ang ice cream mixture. Meron tayo ditong heavy cream. 3 cups ng heavy cream yan. Pagkatapos, meron tayo ditong 2 cups of sugar. Itong ginawa natin double broiler, improvise lang to. Isang kaserola, tapos naglagay tayo ng isang stainless bowl. Ilalagay sa double broiler ang nagawang mixture. Habang hinihintay na mag-blend ang mixture, gagawin naman natin ang custard. Pagsasamahin lang ang egg yolk at asukal. Pagkatapos, ihahalo na ito sa nakasalang na ice cream mixture. So dito, kailangan right away pagkalagay ng egg, mimix natin siya because pagka hindi nyo yan mimix mga kapuso, ang mangyayari dyan magiging scrambled eggs. Cue natin na meron na siyang mga little bubbles na lumalabas from the mixture. It's our cue na pwede na natin tong i-out dito. Ilalagay ito sa improvised ice bath para mas mapabilis ang paglamig ng mixture.
Wow! Kapag malamig na, ililipat ito sa ice cream machine para sa churning process. And then yung vanilla, lalagay na natin siya. After 30 minutes, isasama sa mixture ang crispy ham bits. Kapag nakuha na ang tamang ice cream consistency, pwede na itong ilipat sa isang container at patigasin. Sakto yung konting alat ng ham doon sa tamis ng ice cream. Tapos, para ka nang kumakain ng ice cream na may nuts, pero instead of nuts, ham yung nakalagay. So, may tidbits pa din siya. Ang Pasko raw ang pinakamasayang araw sa buong taon. Kaya may kamahalan man ng hamon, ginagawa natin ng paraan para maihain ito sa Noche Buena para pagsaluhan ng buong pamilya. Pero higit sa pagluluto at paghahain ng masasarap na pagkain, isabuhay natin ang tunay na diwa ng Pasko. Pagmamahalan at pagbibigayan. Magandang gabi, ako po si Cara David at ito ang Pinas Sarap. Wow!